Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Eto na nga. Naku po, si Sandro Marcos umamin. Naku, patay tayo dyan. Gago! Anong inamin niya? Inamin niya, naku, mamaya. Pag-usapan muna natin tong pagpalit ng speakership. Alam mo, itong pagpalit ng speakership kesa na maganda sana ang resulta, lalong tumaas ang kilay ng mga Pilipino. Dahil nga naman, 'di ba, supposedly kaya nga pagpapalit dahil itong speaker ay nai-involve sa isang malaking di umanong katiwalian. Pero dahil nga po sa pangyayaring ito, ang nilagay naman, ang ipinalit naman ay meron ding issue. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Mantakin mo, halimbawa, peke yung nabili mong Louis Vuitton. Yung lumang bag, peke yung nabili mo. Halimbawa, bumili ka, napeke ka. Pinalitan ka nyo. Sabi, sige na nga, akin na yan. Soli mo na sa akin yan. Papalitan ko na lang na mas mahal. Hermes. Ang ipinalit. Pero peke din. Anong mararamdaman mo doon pag pinalitan pa rin ng peke? Di ba? Parang tangina, ginagago mo ba kami? Mas mahal nga ito, pero mas peke naman. Di ba? O di kaya peke din, di ba? So, ladies and gentlemen, doon pa lang po halatang itong gobyerno natin ay hindi seryoso na masawataho ang mga dapat managot dito sa issue ng flood control. Pangalawa, aside from ang issue para masawata itong flood control issue, scam, ay sana man lang naglagay ng malinis na speaker para at least talagang, hindi, ayusin natin to, tanggalin natin ang korupsyon sa bayan natin. Hindi ho, ladies and gentlemen. Ewan ko. I mean, again, this is just a opinion na nanggagaling sa taong bayan na hindi naman natin sinasabing merong katiwaliang conviction etong si pinalit si D. Okay? Hindi naman po. Kaya lang, may issue merong kinakaharap na kaso. At alam mo, ayon sa aking mga researcher, sabi ni Chat, wala pang update dun sa plunder case nito ni D. Kaya nga nakakagago 'Di ba? Ano ba 'yung sinasabi mo, Banat Bay? Ito. Ito, pakita natin. Ayan, Ito po yung 2020 pa po ito. Ito po ay complaint dito sa Isabela Vice Governor na ngayon ay Congressman Speaker Faustino D. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, may plunder case. When you say plunder case, para magkaliniwagan, ang plunder case ay malaking pera. Hindi ho ito yung barya. Para lang ho sa anuhin ninyo, Hindi ho ito yung barya-barya lang. Ito ho'y malaking pera. Ibig sabihin, may issue. Again, ulitin natin, ladies and gentlemen. Hindi po natin sinasabing may conviction na. Okay, hindi ho yan ang ating sinasabi. Pero, ladies and gentlemen, ito ho'y bilyon-bilyon di umanong parang kaso. Kinasuhan sila. Bakit? Kasi nga daw, ano ba ang dahilan ng pagkaso? Number one, ay itong proyekto na ito ay walang bidding na naganap. Ibig sabihin, ayon sa ating Government Procurement Reform Act, kailangan may bidding. Kasi ang Vice Governor, siguro siya yung in charge. Kaya nga hindi lamang po siya. May 12 pa na official. Kasi ang nag-head, usually, yung Vice Governor. Pag sa Mayor naman, yung Vice Mayor ang nag-head ng kanilang council. Dito, yung Vice Governor. Diba? Ibantakin mo, ladies and gentlemen, grabe po, ang lupit, merong hindi dumaan sa procurement. At 2020 pa po yan. Kaso yan sa ombudsman. So, kung ito ho ay clear, ibig sabihin, kung ito ho ay isang bogus na o political na panggigipit lamang kay D, mabilis po ma-dismiss yan.
yung ganyang klaseng case, di ba? Kaya lang hindi eh. Malamang sa malamang, matinding pag-aaral ang ginawa ng ombudsman. Kasi, para mapatunayan, sabi nila, meron nagsabi, hindi ako, ang korupsyon daw, mahirap talagang patunayan. Which is true. Kasi nga naman, walang resibo sa korupsyon. Alam naman, pag nag-corrupt ka, bibigyan ka resibo. Oh, ito, kunwari, 100 million, para sa'yo lang yan, ha? Ikaw nang bahala dyan sa mga bet ka mo, ha? Oh, sasabihin mo, sandali, bigyan kita ng OR. Walang ganun, di ba? Siyempre, ang una-una nga, hindi nga yan nagtatanggapan sa opisina nila. Pangalawa, hindi ho yan kaliwaan. Usually, may mga paraan para hindi ho talaga mahuli. Diba? Lalo na kung milyon-milyon ang pasahan ng pera. So, again, wala hong resibo yan. So, ano ibig ko lamang po sabihin? Talaga napakahirap patunayan. Okay? Pero, kung yan ay talagang really political lang, mabilis yan magdidesisyon at sasabihin, wala yan, kalokohan yan. So, ibig sabihin, bakit ganito tumagal itong issue na ito? Sana man lang, kinlaro muna o humingi muna ng opinion mula sa kaya desisyon. Inalam muna ng gobyernong ito o kamusta na ba yung kaso nitong magiging speaker. Ang ina parang di ba, parang gaguhan. Sandali, Banat Bay. Anong ibig mo sabihin? Ako simple lang naman Ito sa tingin ko isang pautot lang nila, isang paandar lang nila para kunwari sinusolusyonan yung korupsyon, di ba? Kasi ganito 'yan. Sa September 21, kasadong-kasado na. Iba't ibang grupo. Pero mag-ingat kayo meron ako i-reveal sa inyo mamaya tungkol sa isang grupo. Naku po. May mga iba't ibang grupo ng magrarally sa 21 at mukhang ito'y maapakalaki. At may balita ako talagang malaking-malaki ito dahil may mga grupong malalaking sasali. Talagang malupit daw ito. Siguro para humupa yung tensyon ay sabi siguro nila, baba ka na. Para medyo humupa. Parang ginawa nila kay Zaldico. Kasi remember, di ba, may kwento-kwento nun. Na may isang grupo daw na hinihinging bumaba si Romualdez. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung grupo. Kwento-kwento ito Hinihinging bumaba si Romualdez dahil sa PI, dahil sa budget issue, dahil sa impeachment. Ayaw daw bumaba. Kaya ang sabi di umano ay ibinigay o parang panakipbutas, ito daw si Zaldico. So sabi, ito daw. Ito na lang si Zaldico, tatanggalin na lang namin sa chairmanship ng appropriation, pero spare the speaker. Yun daw ang kwento, alleged na kwento. Tapos tinanggal nga nila si Zaldico. Ang problema, hindi humupa yung init ng taong bayan. Hindi lalo hong nagalit, lalong nabuisit kasi parang, iniiwasan nyo? Kasi alam naman natin na kung meron mang kinalaman si Zaldico sa mga ganitong aligasyon, hindi naman siya makakagalaw ng sarili niya. Di ba? Sabihin na natin, siya ang nakaupong chairman ng pinaka-powerful na komite. But still, yan po ay dadaan pa rin po sa opisina ni Speaker. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, hindi siya makakagalaw nang walang galaw ni Speaker. Nang walang basbas ni Speaker. Di ba? Kaya tuloy lalong nag-init ang taong bayan. Tapos may mga naglabasan na, 'di ba? Kanya-kanyang labasan na ng kanilang mga saloobin. Yun na nga po ang nangyari, lalong nagalit kay Speaker. Kaya eto, mukhang another diversion para humupa ang galit ng taong bayan. Kaya lang hindi lalong nabuisit. Lalong nabuisit kasi ang pinalit may kaso. 'Di ba? Mantakin mo. Papalitan mo nga yung isang speaker dahil quote-unquote siya ay allegedly corrupt na speaker. Di umano. Di ba? Tapos ang ipapalit mo, may kaso rin. Gago! Ito'y lantarang panloloko. Again kaso, hindi ko sinasabing conviction. But still, I mean, kaduda-duda na di ba? Meron ng kaduda-dudang Tapos yan pa ipapalit mo.
Para lang talaga masabing, ayan yung ating Pangulo ay merong ginagawa para laban dito sa korupsyon. O mga ganyan-ganyan, di ba? Kasi yun ang pautot ni Claire Castro eh. Meron daw ginagawa. Pero, ito naman na nangyari. Kaya nagagalit tuloy ang taong bayan lalo. Lalong nag-init ang ulo. Hindi ako, wala akong ito. May papapanood po ako sa inyo ha. Panoorin po natin to. Good afternoon everyone. I thought it'd be a good opportunity. Wait lang sir ayusin lang po. Sir, sorry. It's okay, it's okay. Okay, okay na? Yes, go ahead sir. Yeah, again, good afternoon everyone. I thought this would be an opportunity, a good one to face the media and update you all as to the goings on of the House. I think it's no secret as to what's transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bojoy III being the lone nominee for Speaker of the House. Kong, why Bojoy? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, kung Toby said, ayaw niya. Nilinaw niya, hindi daw chosen. Okay? Ulitin natin from the beginning. And Kong Albi gave way for Kong Bojoy. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong pa namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bojoy. We are a collegiate body. The Speaker is Primus Inter Pares and he serves at the pleasure of the majority. So, nung lumabas po ang pangalan ni Congressman Bojoy, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Sir, sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Bojoy. Ano po? What did you Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo po pumili kay Bojoy. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of... Style niya nung Pangulo, si Pangulong Duterte? Alam mo, Totoy, makinig ka Totoy pinainit mo ulo ko. Ha? Totoy, alam mo ba, ako, involved ako noon Alam na alam ko yung nangyayari noon. Nakatutok tayo noon sa labanan ni Cayetano tsaka ni Velasco. Alam mo ba, dahil sa nag-aaway yung dalawa, marami nagkaroon ng parang panawagan na si Pulong na lang ang maging speaker. Alam mo, pagkakataon niya na yun sa totoo lang. Kasi yung mga congressman medyo naguguluhan. Sino ba? Si Velasco ba o si Cayetano ba? Alam mo, mismong siya ayaw niya Hindi nga siya nagpapakita Tutoy. Tapos, sabi pa ni Pangulong Duterte, pag yan nag-speaker, mag-resign ako. Publicly yan Ginawa ba yan ng tatay mo, Tutoy? Hindi, di ba? Pangalawa, meron bang pag-iimpluwensya sinasabi mo si Pulong sa iba? Eto lang makinig ka. Naalala mo yung nagkaroon ng problema ng speakership nila Cayetano noon? Di ba? Pwede niya sanang, ito na lang si Cayetano o ito na lang si Velasco. Walang ganun. Pareho niyang close yung dalawang yun. Di ba? So anong ibig ko lang sabihin? Tutoy, baguhan ka pa lang dyan, huwag ka masyado nagmamagaling. Eto meron tayong prueba na kayo ang pumili. Kayo ang pumili. May prueba tayo. Eto ang video. Weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking... Paano magpapakita? Muro-muro na lang kayo dyan. Nagagaguhan na lang kayo dyan. For the 51 billion that was spent in his district. Pero ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinama... Ayan pakinggan nyo to huli siya sa sarili niyang bibig. ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo. Sino humingi ng si Speaker, di ba? Humingi daw ng meeting. Ano ginawa niya doon? Kumain naman ng spaghetti? Nag-steak lang ng wagyo? Ano ginawa niya doon? And doon, nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo. Sa sarili mong bibig, Tutoy.
Sa sarili mong bibig, Tutoy, lumabas. Humingi siya ng resignation. What the Hindi ka na ako magmurap. Nakakabuisit kasi, lantarang ginagago tayo mga Pilipino eh. Sa simula, sinabi niya independent naman daw sila. Keso ang nagdidesisyon daw yung grupo. Diba? Sinabi niya yun eh. Oh, pero ngayon, ano sinasabi niya? Pumunta si Romualdez kay Marcos at nag-resign doon. Tutoy, bakit nag-resign doon? Siya ba namimili? Si Marcos ba? Oh, kaya nag-resign, it only means one thing. Ang namili kay Romualdez ay si Marcos. So therefore, ang mamimili ng bagong speaker, si Marcos uli. Tama, mali. Yan na mahirap sa mga madadaldal, mabilis mahuli. Sana kumanta ka na lang ng pyramid. Hindi, diba? Ano unang sinabi mo? Ang linaw no sinabi mo noong una eh. Sino nagdidesisyon? Kayong party mates, blah, 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 blah. O ngayon, ba tumingin ng resignation siya kay Marcos? Di ba dapat kasi again hindi supposedly, ito yung sinasabi, independent, hindi naman ina-appoint ang speakership. The only thing na nagbibigay ka ng resignation ay kanino? Sige nga. Sa boss mo, di ba? Kailan ka pa nagbigay ng resignation sa kapwa mo ng empleyado? Ibig sabihin, dun sa boss mo. Ibig sabihin kung sinong nasusunod. Ibig sabihin kung sinong pumipili. Kaya nga ang isang sekretary, di ba? Sila nagtetender ng kanilang resignation. O eto, re-resign na ako. Hindi naman yung sekretary pwedeng pumunta sa kamera. O magre-resign na ako Hindi, bakit? Hindi naman niya boss yun eh. O, ganun din ang kamera. Hindi naman niya boss ang si Marcos ba't siya humingi ng resignation doon? O, huli ka, bata. Huli ka, Tutoy. Bilang Speaker of the House. That's the last time when we saw each other. Linawin natin, ulitin natin baka kasi na ano kayo eh. Ito si Tutoy, akala mo talaga magaling eh. Kaya tuloy na ito tuloy. Play. I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker of the House. That's the last time. Di ba? Obvious. Huli ka, Brad. Huli ka. Opo, sir, ano magiging bagong direksyon ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Sir, may bas-bas na presidente Of course, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So wala, huli ka na. Kung ano man. Kahit anong palusot mo, huli ka, Brad. Ang gusto nila, kung sino man, ang gusto nila din. Sir, kailan yung sinabi niyong sinamahan niyo si Speaker? Kita kami kahapon. And sir, kailan yung meeting niyo with the President? Kahapon. So, did the President, Boji B? Pagkasabi ko lang, ma'am, the Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and so to protect the institution, for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. Sir, following the resignation of Speaker Romualdez, what will happen to Saldico? The President did not ask the House. No, he offered to step down. Sir, wala po bang, would you say na hindi naman nawala ng tiwala yung mga House members kay former Speaker Romualdez? He had the numbers. Simple lang yun. Kung nasa iyo yung numero, you have the speakership. He had the numbers. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? Ayan na.
gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Yan na. Oh, ito, halatang-halata na yung tono. Ha? Halatang-halata na yung tono, ladies and gentlemen. Ano yung tono na yun? Ha? Ano yung tono na yun? Yung halatang wala na silang pakialam kay Zaldico. Di ba? Parang, ilaglag na namin Zaldico. Kasi, alam mo, sa mga ganyang kasalanan, kailangan, sabi nga, the bucket must stop. Diba? Parang, kailangan yung kasalanan, meron talagang patunguhan. Sino yon? Yung pinsan niya o yung, itong si Zaldico? Oh. Mukhang talagang todo-todo ng paglaglag kay Zaldico. Zaldico, kung nakikinig ka, yung mga abogado mo nanonood dito araw-araw, parating nyo to kay Zaldico. Kung ako sa'yo, ilaglag mo yung boss mo. Kung ako sa'yo. Wala ka na lusot eh. Ikaw ay nakatatak na sa kasaysayan. Zaldico, naku, wala na. Contractor. Yan na nakatatak sa kasaysayan eh. Oh. Kasi hindi mo naman matatanggi. Talaga naman kahit i-diverse mo na yung SunWest Contractor na company mo, di ba? Nandyan na pa rin yun. Ibig sabihin, dati ka pa rin talagang may-ari niyan. Oh, kung dinivert mo na ngayon, I really don't know. Sabi nga ni Tiangco, kalokohan yung divert na yan eh. Di ba? Pero gayon pa man, masyado ka nang nilaglag na Malacanang. Ano to? Ganun na lang? Ibig sabihin, mawawala ka sa mundo. I mean, hindi ko sinasabing may mangyayari masama. I mean, tatanda tayo, eventually mawawala tayo sa mundo. At yung legacy na iniwan natin ay ganyan. Gusto mo yan ang legacy iiwan mo sa mundo na to? Kawawa naman mga anak at apo mo. Hindi, isipin mo mabuti ito Kawawa naman yung mga anak, apo mo, lahat ng kawawa. Kaya tuloy pa. Kaya tuloy pati yung isang mambabatas doon makakaliwa na galing sa bundok. Napagkamalang mag-anak mo eh. Hindi, lahat tuloy ng parang sama na tignan. Para tuloy iniisip ko, hindi kaya si atoy ko may kinaugnayan kay... Hindi, di ba? Hindi, joke lang po yung kay atoy ko Magaling na basketball player yon. Hindi, yan po yung sanang yan na yung sanang pag-isipan mo na mabuti. Dapat mag-state witness ka na lang kasi alam mo namang hindi ka pinang-guilty, di ba? Alam mo naman, sigurado yan sa puso mo. Hindi ka makakagalaw ng wala kang backer. Whether you did it the right thing or the wrong thing, ikaw lang makakapagsabi niyan, hindi ang tao. Di ba? Pero kita mo nilalaglag ka na. Kaya kung ako sa'yo, magsalita ka na para hindi naman masayang yung mga nalalaman mo. At saka hindi naman masayang yung legacy mo, di ba? Sa mga kamag-anak mo, apo mo, at lahat ng sa Pilipinas. Kawawa naman. Plus, sa mga gusto namang makita siya at ng mga nagwi-wish. Ako na, sasabihin ko na sa inyo, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, October 16, yung kaso niya, yung kinaso niya sa akin, meron kaming hearing sa korte. So, kung gusto ninyong pumunta, kung pupunta siya, ewan natin, abangan natin. Dala ninyo ng rosas, ng kamatis, sibuyas, ng saging. Wag yung bulok Sa October 16 sa Legazpi, yan. Meron hearing. Malamang pupunta yan. Kasi nung una pumunta siya dapat ma-cross-examine siya. So malamang pupunta yan dyan sa October 16. Tingnan natin kung uuwi siya. O talaga bang magtatago na siya. Hindi natin alam yan. Malalaman natin yan sa mga susunod pang araw. Force him to come home. I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. If not, too severe, and it's dragging the house in the mud. If not, will that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it when Pong Arnie Teves did the same. So did you try to convince Speaker not to step down? Or House Speaker to resign? That's not for me to do. So when did they If he wants to step down, that's his choice. Kung anong reaction ni President
Presidente nung makita niya yung resignation ni Speaker Romualdez? It was one of respect. Dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. How did you feel about it, sir? How did I feel about it? I mean, on a personal level, of course, nakakalungkot din, and the House members, because he did enjoy the majority support of the House, nakakalungkot. Anytime there is a speaker that is outgoing, nakakalungkot. But again, it was done for the sake of the institution, and hopefully, the incoming speaker, Boji D, will bring the House to Down. great heights. One. Bring the House down. Party ba? Party? Bring the House down! It is accountable and one that is answerable to the people. Kung hindi ba kayo natatakot sa mga protest this coming Saturday? Kasi parang pakiramdam, parang isa sa yata siguro sa nag-force kay Speaker Romualdez to resign is baka nga yung pressure sa kanya to ditong mga issues na to, especially kung marami na. Para sa kanya pa yan sagutin, hindi pa yan para sa akin. Malamang. Ano po malasahan sa chairmanship ng mga committee dito sa House? Sa tingin ko, ma'am, nasa gitna pa tayo ng budget. Kailangan natin ipasa ang pinaka-importanting batas ng ating bansa. At yan po ay ang budget. So I don't think there will be any changes for now in the chairmanships or the composition of the leadership. Dahil lang, it's too disruptive to what we are going through. Pero after the budget season, sir, Hindi po ako yung speaker, tanongin niyo yung speaker. Hindi naman ako nagde-decide. Pero sir, mabibigyan po ng position si Speaker si Martin Romualdez sa committee chairmanship? Again po, hindi po ako yung speaker, so hindi ako makasagot ng tanong na yun. So no changes until Pero ikaw nga daw nagdidesisyon Tutoy. Tutoy! matapos yung budget. Ano po? No changes po sa committee chairmanship. Hindi tayo ma'am. We start plenary debates on Monday. Hanggang madaling araw yan. That's the end. And then there are no committee hearings actually. We don't do committee hearings during the plenary debates so that all members are encouraged to be on the floor. So kung walang committee hearings, wala namang kailangan baguhin in terms of the composition of the chairmanships and the leadership of the House. So your comments sa sinasabi ni Representative Marcoleta na parang cosmetic lang daw kung ang kailangan daw ng House ay institutional change. Okay lang yan. That's his opinion. I respect that. Pero do you think, sir, enough po yung resignation? I'm sorry? Yung moral ng House, kamusta, sir? Well, again, the House has been under fire for the past few weeks. So obviously morale is low. But I'll be the first one to tell all of you some of that blame is deserved and warranted. So I think the House needs to reform. The House needs to be accountable, and the House has to be answerable to the Filipino people. And I hope that's what the leadership of Speaker Boji D brings. Do you think yung resignation of Speaker Romualdez will pacify the outrage of the public sa corruption? I don't know. That's not for me to answer. Pero kung lagi na continue, yung reform sa budget process, would it... Of course. Hindi naman, wala naman yan sa speaker. That's for the whole institution. We are in the process, or in fact already finished, instituting and implementing those reforms. So, wala pong samaan ng loob si President Marcos and si Speaker ngayon? No, wala. Not at all. Okay po sila? Yes. Anong naging very okay. Ano ang naging atmosphere nung magkita si Speaker at si Presidente? Nakita ba sila? Yung nagkita sila? Nakita sila kahapon ng nag-meeting kami. Okay naman. Wala namang pressure, sir? Well, if kung nakinig kayo sa speech naman ni Speaker Martin, sinabi niya, bumibigat ang pressure sa kanya. So, that should answer your question. Wala. Madyo yung pagiging productive ng House during sa past few years, ma-replicate mo kaya under Speaker D at saka yung mga committees, hearings, yung mga Infracom, yung mga Quadcom, matutuloy pa rin po? Again, you'll have to ask the incoming speaker. That's not for me to answer. But in terms of the legislative agenda, the LEDAC priorities that is handled by the majority leader, we will ensure that all legislation is passed at an opportune and on time. Yes, posible po bang mag-committee si dating speaker? Tinanong na po yan kanina. Alright. Again,
you will have to ask the incoming speaker. That's not the call of the majority leader, that's the call of the incoming speaker. Kung of course, medyo problematic pa rin talaga ang House kasi hindi siya laging Thank you! Di pa tapos yung iba eh. Do you think the new speaker would resolve these issues na ang These reforms have to be institutional. And these reforms will not... Alam nyo, ito. Pakinggan, tingnan natin tong reaction ni Pulong dito sa issue na ito, di ba? Kasi, alam mo, ito na nga, ito yung kinagagalit ng puwit ni ni Tutoy. Statement of Representative Paulo Duterte. Ngayon, pinalitan si Martin Romualdez. Tapos si Representative Bogie D daw ipapalit. Sinong pumili? Walang iba kung hindi si Sandro Marcos. Party mate sa Partido Federal. Anak mismo ng Pangulo. Ano to? Isa na namang cover-up move? Palit lang na mukha pero parehong bulok na rin ang sistema? Correct. Bulok pa rin ang sistema. Mr. President, ano ba to? Kung seryoso ka talaga laban sa tinatanong pa ba yan? Hindi naman tayo seryoso. Bakit hindi ka mag-file agad ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas? Mahirap mag-file. Mamaya siya ituro. Kaya pag nag-file siya, baka magkalaglagan. Hindi matatapos ang korupsyon sa iyak-iyak at bulahan lang. Naku po. Malay mo. Ay, alam mo naman mga Pilipino, madali maloko eh. Pag umiyak na, bait-bait ng presidente, unang yan. Hindi. Patunayan natin hindi lang ito puro salita. At huwag naman nating sabing sa halos 4 na taon bilang Pangulo, wala ka man lang alam sa korupsyon sa Kongreso. Aba? Kong, pag panay ang party, minsan nakakalimutan na pinag-uusapan. Yeah, siyempre pag inuman yan, hindi pa natin alam kung inuman, hanggang inuman lang ba talaga yan. Yeah? Hindi natin alam yan eh. Siyempre pag nag-uusap-usap, wala na, nakakalimutan na yung kinabukasan. Di ba yung mga lasing, di ba? Oh, may mga lasing dyan, tapos yung mga gagalit-galitan, yung mga minsan nag-iiyak-iyakan pa. Pag mga lasing, ganun eh. Kinabukasan, tanungin mo, kamusta? Ano, alam mo yung sinabi mo sa amin? Yung asawa mo, nagloloko, ganito. Ha? Sinabi ko ba yun? Yeah? Ha? Yung asawa mo, nakipagano sa driver, ganun. Di ba? Yung mga ganun eh. Hindi ba siya nagsumbong sa'yo? Huwag nyo namang ipalabas na lahat ng kalokohan, wala kang naririnig at wala kang nakita. Sabi nga niya, nandyan mismo ang anak mo bilang majority leader. Bakit susumbong ba kung kasama siya susumbong? Ang hirap naman nun. Tay, sumbong ko sarili ko. Hindi pwede yun. Gago! Kung Pulong, paano niya ano yung sarili niya? Bira ka, oo. I call on the DPWH to come out with a comprehensive list of projects in all district na magkaalaman na. Yun. Yan ang sabi ko sa inyo, matikas ang ano. Hindi lang, alam mo, itong si Congressman talagang matapang na tao, ha? Kasi kung ikaw hindi malinis na tao, hahamunin mo ba yung DPWH? DPWH, maglabas nga kayo ng listahan ng lahat ng project sa mga distrito. Kung may tinatago ka, hindi mo sasabihin yan. Diba? Hindi mo sasabihin, hindi mo hahamunin, lalong-lalo na nandun ka sa opposition side. Ibig sabihin, wala ka sa power, hindi mo hawak ang DPWH. Ibig sabihin, wala ka eh. Kung utusan yan, sabihin na, ilabas mo nga yung project, lagyan mo yung project yung lugar nila. Diba? Pwede yun eh. Ang lakas ng loob niyo magsabi kasi alam niya, malinis siya. Walang bayad ng korupsyon. Tama na ang panloloko, tigilan na ang palabas. Kung gusto nyo, respetuhin pa kayo ng tao, harap-harapan yung labanan ng korupsyon. Ibitayin wala pala yun. Wala yung bitayin part. Dinagdag ko lang yun. Walang sacred cows, walang cover up, walang atik-atik. Ano yung atik-atik? Kung hindi nyo kayang linisin ang sarili nyo, mas mabuti pang umuwi na lang tayong lahat. Ang bira ito si Congressman Pulong Duterte. Atapang tao talaga. Iba talaga mga Duterte, no? Hindi, yan ang gusto ko. Kaya nga alam mo, ladies and gentlemen, etong mga Duterte na ito, bakit matapang ho ito? Ha? Hindi naman dahil sa... madali naman magtapang-tapangan. Ang dami dyan yung tapang-tapangan. Ang dami dyan. Pero yung ganyang tapang, yung hahamunin mo ang DPWH, kung ikaw ay meron talagang katiwalian, hindi ka maghahamon, di ba? Hindi mo gagawin yan.
siguradong ikaw malalaglag, ikaw mapapahiya. Kaya kasi sila matapang, ang mga Duterte, katulad ni Pulong, katulad ni Baste, katulad ni Inday, it is because wala silang tinatago. Di ba? Wala silang tinatago, wala eh. Alam nyo, eto honestly, nakasama ko na po, yung ilan sa kanila, hindi naman sa intimate gathering, walang ganon. Pero, alam mo, mararamdaman mo naman eh. Sabi ko nga sa inyo, ako po, bago po ako naging political vlogger, alam nyo naman siguro ang trabaho ko bilang manager ho ng talent. Alam nyo, ang dami kong nakakasalamuha na mga politiko for decades. Kasi ako ang manager, ako nakikipag-negotiate ng mga show, di ba? Kitang-kita ko yung mga plastic na mga politiko. And naakasiwa po ako dun. Honestly, wala akong amor sa mga plastic na politiko. Kaya nga itong mga Duterte, todo suporta ko. Wala ho akong parang hesitation na sumuporta sa kanila. Kasi kitang-kita ko yung pagiging true nila eh. They're not perfect. They have flaws. I mean, meron silang mga rough edges. Pero kukumpara mo sa iba, napakalinis. Maayos trumabaho. Ibig sabihin, ayos magtrabaho, ayos maggawa ng mga alam mo yun, ng kanilang mga function bilang congressman, bilang mayor, bilang vice mayor. Maayos eh. Kaya masarap suportahan. Yung iba, naku po, patay tayo dyan. Napaka-plastic. Hindi ako nagbibiro. Ang dami-dami yung plastic dyan. Na lalo-lalo na sa camera. Oh. Pakinggan lang natin itong komento naman ni Bato, ha? Tungkol dito sa pagbitiw ni Romualdez. Ito. Panoorin natin to. Pasok, Bato. Oy. Ay, wait. Chotomate. What comment do you want to hear? Any statement? Any comment, ha? Yes, sir. Ha? You think it would be for the better na bumaba na si Speaker po? Kung napalitan po siya? Ano ba siya? Bumaba? O nag-resign siya? Is that a sign of guilt? Nako po, patay tayo dyan. Siya nag-resign? Oo. Ha? Sign of guilt ba? Guilt about what, sir? About the accusation. Tatanong mo pa kung anong guilt? Ito namang... Is it obvious? About problema natin sa flood control. Oy, sagutin nyo nga muna yung tawag. Tawag, in-interview. I don't know kung anong, bakit siya nag-resign. Ha? With the new leadership, sir, do you think would be good both for the House and the Senate, sir? Under Speaker Boji, sir? It remains to be seen. But you know him, sir. You know si Speaker. Yeah, I know him. Do you think he'd be a good leader for the lower house? Mabait man na tao yun. Mabait na tao. Do you think he's capable to lead the house, sir? Personally, hindi ko ganong pero basta tinulungan ako niyan. Nung tumakbo ako 2019, tinulungan ako ng panahon na yun. Ba yun ng Duterte allies? Is that why VP Sara was here? Ano? Is that why VP Sara is here? Kanina po, show of force po ba yun ng mga Duterte allies? Hindi. Kailangan pa ba mag-show of force? Bumisita lang at nakibalita ang kwentuhan. Casual na balita lang. Balita sa Nagkuha lang siya sa akin na sabi lang na hindi siya makapunta sa kasal ng anak ko dahil meron siyang conflict na schedule. Yun lang. Pero pupunta daw siya bukas. Saan? Dito daw po siya ulit. Sa Senate tomorrow. Pupunta po ba siya ulit? Hindi ko alam. Sir, pinasabi po si VP Sara sa lagay kaya ni former President Duterte. May nakwento kaya kung kumusta si former President Duterte po? Wala, hindi naman napagkwentuhan. So ayan ha, ayan po yung interview kay Bato. Ito, alam nyo, meron po ako naamoy na hindi maganda. September 21, di ba, merong event. May naamoy po ako, ito po. May nag-post kasi, ayan. Kilala nyo naman yan, di ba? Si Boss Toyo.
Salamat po, Sir Lieutenant Colonel Bitoy Kalugtong sa pag-assist sa amin. Para sa makikiisa sa 21 gaganapin na rally protest, ang pakiusap ng uniformadong kapulisan, huwag natin silang ituring na kalaban, bla 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 bla. Alam mo, parang sinasabi dito na isa siya sa mga nag-oorganisa, di ba? Ng September 21 dyan sa Luneta. Alam mo na, naiirita ako kasi ang daming kanya-kanyang claim o kanya-kanyang papel o kanya-kanyang epal sa nag-oorganisa dito sa September 21 sa Luneta. At ako'y nagkaroon lang ng parang pagdududa. Sandali. Saan ba ka nakilala si Boss Toyo? Aside doon sa mga video-video niya, saan ba siya nakilala? Di ba? Bakit tila na-involve siya dito sa issue na ito? Bakit tila meron siyang partisipasyon sa September 21? Bakit meron? Eh, saan siya nakilala? O, ito, play natin. O, ito. Ito masasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag yung iboto yan. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maadago, at iba pa mga tao. Nasa flip-top yung iba. Ayan. Ito ha, binanggit niya na mismo. Ito ang tao ni Romualdez. Tao ni Romualdez. Si Boss Toyo. Kasi nga may experience siya. Ito, ituloy natin. Iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to. Dahil bayaran na rin siya. Bayaran. Ibig sabihin, bayaran na rin siya. Ibig sabihin, yung mga una niyang binanggit, mga bayaran. At sino yon? Di ba, binanggit niya sa una, si Romualdez. So, kung i-connect mo yung statement nitong Boss Tama na to, si Romualdez nagbabayad sa mga personalidad. Sino yung mga yon? Binanggit niya kasama si Boss Toyo doon. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Hindi po ako. Itong si Lakas Tama nagsabi, yung vlogger. Nakasamahan nila. Di ba? Nakakatropa-tropa nila. So, kung si Boss Toyo ay bayaran ni Romualdez, di umano, allegedly, sabi nito ni Lakas Tama, anong ginagawa niya doon sa September 21? Na rally sa Luneta. Di ba? Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin ba yung September 21? May Trojan horse doon? O isang September 21 ay sinusubukan lamang pababain ng eskilasyon? Di ba? At sinasabing, mapayapa, hindi ito hindi, you understand what I mean? Ano ang implication nito, mga kababayan? Kayo nga magpaliwanag sa akin. Anong implication nito na bakit si Boss Toyo ay nagpo-promote nung September 21 na itong si Boss Toyo ay allegedly binuking nito ni Lakas Tama na bayaran ni Romualdez? So, ibig mo bang sabihin yung September 21 na rally dyan sa Luneta ay inurgarsin na ng mga tao ni Romualdez? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Can you clarify this? Yung totoong organizer ng September 21 dyan sa Luneta, can you please clarify this? Kasi nakaka-frustrate ito eh. Tandaan ninyo, sinabi ni Lakas Tama tao ni Romualdez yan, binayaran yung, ito, sinabi Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Bayaran na rin siya. So, ibig sabihin, yung mga binanggit niya, mga bayaran na rin, di ba? Kasama yun. Kasi bayaran na rin siya. Alam naman, babanggitin niya yung bayaran na rin kung hindi naman nabayaran yung mga nauna. Di ba? You understand what I mean? So, sana sa September 21 rally na magaganap sa Luneta, yung totoong organizer, can you clarify this na hindi ito inorganisa na ng Romualdez? Baka naman isang pautot lamang ito ng mga Romualdez at Marcos. Sabagay, mag-offer rin pa ako eh. Yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap.
Yun yung sinabi. So, I hope this, itong magrarally ito sa September 21 sa Luneta, ay i-clarify ito. Kasi hindi tama ho ito. Kasi kung ganyan naman din pala, puta, more na naman tayo. Gaguhan lang tayo. Wala na naman pala itong saysay itong ipaglalaban natin. Kasi again, hindi ko sinabing sumigaw kayo ng Duterte. Hindi na sinasabi ko. Dapat anti-corruption. Yun ang issue doon eh. Di ba? Yun ang dapat ang issue. Kaya nga ladies and gentlemen ako kung ako tatanungin nyo, dito na lang ako pupunta. Dyan. Sa Liwasang Bonifacio. At least malapit-lapit sa Malacanang. Ano ibig mo sabihin, Banat Bay, na malapit-lapit sa Malacanang? Hindi, at least kakaway lang tayo. Oy! Pag sumigaw tayo, maririnig tayo. Oy! Di ba? Sa Luneta, di pa tayo maririnig doon. At least dyan, maririnig tayo ng Malacanang. Oy! Magbago na kayo, mga animal. Ganon, di ba? Tama, mali. Kaya ako, dyan ako pupunta. Kasi at least malapit-lapit. Ito, pakinggan natin yung sagot ni VP Sara Duterte patungkol sa, alam mo, yung Baybanon tsaka Marcos dito. Tanghali po. Baka na po aware po kayo sa recent notes ko ni Cavite Representative Kiko Bagzaga sa House. Parang china-challenge na po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget yung 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, makita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. On matters lang, baka meron din po kayong comment sa independent commission po. Anong position, baka may any comment? Pag ikaw presidente pa, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Yan. Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Magkaantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng anong komisyon yan? Optional kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Ito sinasabi ni VP Sara Duterte, di ba? I mean, bakit mo pa kailangan ng commission? Napaka-obvious naman na. Napaka-obvious na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang proyekto. Dahil ang pinakapunot dulo niyan ay yung budget. Budget ang usapan dito. Kaya nagkaloko-loko itong ating mga proyekto dahil sa lintik na budget na yan. Bakit kailangan mo pa ng komisyon at saka ang tagal mo? Ang bagal mong kumilos. Lintik yan. Matatapos na termino mo. Yung komisyon mo, komisyon lang ata yun eh. Hindi ka nabigyan ng komisyon? Hindi, biro lang. Hindi kasi 'di ba nakakairita, ang tagal-tagal, ang bagal mong kumilos. Naubos na yung pera ng taong bayan. Sige. Yung commission ko, Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba? Nalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Tama. Correct. Yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. Cabinet meeting sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget.
And then, Wala ang siyang ginawa ginawa. niya is nag-change topic siya. So, ito ladies and gentlemen, malinaw to. Sinabihan na ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos noon na kinakatkong ang pera ng DepEd. Diba? Kinakatkong ng pera ng DepEd at tinuro niya kung sino. Binanggit niya yan si para daw sa kila Zaldico at kay Romualdez. Kaya nga niya sinabi si Zaldico at si Romualdez Kasi nga kinakatkong daw. Okay. Sinabi na daw niya yan kay Marcos. Anong sinabi ni Marcos? Change topic ang walang niya. Pambira, oo. Parang ikaw yung mga yung mga lalaking merong mga kabit Yung tinatanong ka, biglang change topic. anong pa bang komisyon, anong true komisyon, ano bang investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin ang paano siya kinuha. Diba dapat nun, ay diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, ang dami dyan na bahay sa abroad. Diba? Ma'am? Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang Alam mo kung paano yung hindi niya alam yung kung yung gagawin, gumaganyan-ganyan pa siya. Are you teary-eyed, Mr. President? Yun ang ibig sabihin ng hindi niya alam kung anong gagawin. Tama mali? Ay, sus! Mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat na. Nagmamadali ang Pilipinas, siya lang ang hindi. alam nga nung bata na nakikinig lang, nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng WhatsApp. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po pa talaga kasuhan na si Speaker and si Zaldico sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too little too late Nothing na nga siya nothingness na ang ginagawa. Wala nang ginagawa ba? So, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon Yung nagtatanong kasi condescending Kala mo hindi naman siya speaker noon. Ibig sabihin, hindi pa siya nakahawak ng ganong, alam mo yun, desisyon pagdating sa budget. So how would I know? Kasi condescending ka para bang tinatanong mo, hindi mo alam na masama siya noon? Nayari ka, Brad. Pati ikaw nabanatan. Hindi, ma'am. I mean, yung bribery po, kasi na-mention niyo yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases wala pa yun that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Ang pumipili ng speaker ay yung cellphone, pakibaba. At sungit to na. Naging campaign manager lang naman Bira siya by lang. default kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ayaw, ladies and gentlemen, ang lupit talaga ng mga birada at mga banat po ni VP Sara Duterte. Kitang-kita nyo naman. Talagang wapak, di ba? Ika nga, wapak na wapak. Hindi kasi alam mo, simpleng-simple lang naman Matagal na sinasabi ito. Actually, hindi lamang po akong vlogger na nagsasabi nito Marami na, nakikita ko na, pinupost na ho ito Sana, may pag-asa pa nun. Kung tinanggal sana ni Marcos etong si speaker bilang speaker, kahit pa paano medyo masusurvive pa sana itong bansa. Kaya lang ang tagal kasi, ang bagal kumilos.
Ngayon nga kitang-kita na ng galit ng taong bayan dahil sa korupsyon. Siya, sabi ni VP Sara Duterte, hindi nga mabagal, wala nang ginagawa eh. Yung Independent Commission, honestly, sino gumawa? Executive, di ba? Wala naman silang power against this branch of government, which is yung Kamara o yung mga legislative. Wala silang power doon. Kasi galing yan sa executive. So, that, sorry wala naman akong problema kay Magalong, pero magiging useless yan. Magiging useless lang yan kasi, syempre, sino i-demanda? Yun na naman mga DPWH, sinong mga recommendation, yun na naman mga kontraktor. Pero sino ba talaga ang masasabi nating, alam mo yun, ulo nitong lahat nitong katarantaduhan na ito? Di ba, yun ang dapat pinag-uukulan ng pansin. Kaya nyo ba? Bilang executive, bilang presidente? Hindi. So the only way to do it, ladies and gentlemen, is to tell your cousin, get out. And alam naman natin, wag na tayo maglokohan. Yan po ay unwritten, unspoken understanding na pagdating sa Kamara. Kung sino ang sinabi ng presidenteng Senate Speaker, siya ang uupong Speaker. Ganon din sa Senate President. Kung sino sinabi ng presidente, yun. Remember, siya pa rin yan. So, wala kang ginagawa talaga. Wala. Etong liblib ni Romualdez, paliblib ka pa, tanggalin mo na talaga. Di ba? Kasi nga, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte. Malamang takot lang siya. Or malamang, sa malamang, talagang mahina siyang nilalang. At sa lengguwahe nga nitong batang si Barsaga, ang sabi niya, ano yung sinabi ni Barsaga? Sabi ni Barsaga, parang ngayon lang daw ata siya na nakakita ng presidente na na parang, basta, na sumusunod sa speaker, something like that. I'm not sure, basta, correct me if I'm wrong. Parang ganun. Hindi ko alam kung kay Barsaga o kay, pangalan nito, kay Madam Attorney Rowena Guanzon. Di ba? Kaya nga, alam mo, ladies and gentlemen, panahon na. Pero alam mo, may gusto akong sabihin bago tayo magtapos. May gusto akong sabihin. Alam niyo yung kantang Upuan? Kayo na nakaupo. Yung kantang ganon, di ba? Usong-usong ngayon yan, trending. Kasi daw yung mga nakaupong government official at saka mga nakaupong mga nasa politiko, dapat nang tumayo sa pagkaupo. O sabihin, sa kanilang seat of power, di ba? Dapat na daw tumayo. Sa loob-loob ko, hindi lang naman para sa kanila yun. Para rin sa atin yan, mga keyboard warrior. Kayo mga keyboard warrior, hindi, tinatayo lang natin para naman sabihin nila iba, yung masyado ka naman nagmamalinis, ikaw rin naman eh. Hindi, tayo mga netizen, yan ang problema sa atin. Tayo rin, ayaw natin umalis sa pagkaupo. Ayaw natin lumabas at magprotesta. Di ba? In a peaceful and lawful manner. Ayaw natin na isigaw. Ako, pupunta po ako, hindi nyo lang alam. Nagtatago. Siyempre, kasi again, ako po kasi may kulay ako eh. Alam nila may kulay ako. Alam nila Duterte supporter ako. Alam nila solid Duterte. Pag sinabi si Banat Bay, Duterte yan. Matik na yan. Di ba? Ganyan kaagad eh. Wala naman lalapit sa akin. Banat Bay, gusto ko yung banat mo sa mga bet ka. Wala naman ganun eh. Ang lalapit na sa akin because Duterte supporter, di ba? So alam nila. So pag ako visible na nagpakita, ang dating yung rally na yun para sa mga Duterte supporter, di ba? Which is I don't want to happen as much as possible. That's on my opinion Yan ang opinion ko. Ayoko na makulayan yung rally na bilang Duterte rally. Kailangan sama-sama na tayo. We are anti-corruption, di ba? Dapat matanggal ang dapat matanggal. Anti-corruption tayo. Hindi ito Duterte rally. Kaya ayokong mag-video doon. Wala akong problema doon sa iba kung gusto nila. Iyon yung opinion nila. Basta ako, opinion ko, ayoko nag-video. At doon, dito na lang ako magtatawag. Pero doon, kailangan walang kulay. Kailangan para sa laban sa korupsyon, di ba? Yun tayo. Okay? So sana, kung may panahon kayo, daan-daan tayo sa kamera.
Huwag niyong kalimutang magdala ng kamatis at sibuyas. Tapos magdala na rin kayong tuyo. Para kumain kayo naman. Baon yung pangkain. Okay? Oy, by the way, highway if you like the video, subscribe para agad-agad meron kayong manonotify kayo. Pangalawa, kung pwede rin para si Banat Bay, kung gusto nyo talaga si Banat Bay, mag-membership na kayo. Sabihin niyan, yung may click dyan, click membership. Sabihin, sumusuporta kayo monthly kay Banat Bay. Pero pwede namang subscribe lang. Doon, walang bayad yun. Yung membership, wala naman kayong benepisyo doon. Kung hindi, suporta lang kay Banat Bay para maging independent si Banat Bay. Okay? Para mapagpatuloy na maging independent. Salamat po ba? Ako po si Banat Bay. Salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.